kailangan na at napapanahon na po na pagbawalan or bawasan ang pagpupromote ng online gambling dito sa ating bansa para mabigyan ng proteksyon ang kabataang Pilipino, especially ang mga estudyante na ang iba ay natutukso or nauubos ang oras dahil sa online gambling. Ito po kasi ay ipinopromote pa ng mga artista at ng ibang mga nasa social media. Tama lang po yung plano at ginagawa na ng Department of Information Communication Technology o DICT na ipagbawal ang pagpopromote sa social media nitong online gambling. Kasi nga po sa hilig ng kabataan o ng mga Pilipino gumamit ng teknolohiya ngayon, social media, ay hindi ho talaga makukontrol yan o hindi maiiwasan na magbigay ng panahon ang kabataan sa online gambling. Na maaaring yung pera nila sa pag-aaral, perang pangkain, perang dapat ay magamit sa ibang pamamaraan na pangkailangan sa kanilang kinabukasan o yung padre de pamilya o kung sino man na dapat ipanggastos na ng kanilang pamilya na pupunta pa sa online gambling. Napakadelikado po niyan. Ito'y napapag-usapan kasi marami na pong senador na yan ang plano. Actually, pati si Senador Bongo, yan ang ninalabanan na yan. Sino pa yan? Si Gatchalian, pati si Subiri, ayaw nila. Tama lang. Pero yan ay ginawa din kasi yung, alam nyo, nung nakaraang administrasyon, yung mga ganyang klase mga sugal o iba pa, hindi lang online gambling, pero kung naging online na, yung Pogo at saka Sabong, laganap po yan sa social media. Na again, huwag kayong magagalit, diyan talaga tumindi yan noon sa nakaraang gobyerno kasi gumawa pa ng batas yung nakaraang gobyerno para maging legal ang Pogo at saka Sabong at na-involve na yung online gambling. Napakatindi. Kaya nga itong galaw na ngayon ng mga senador na i-amend, baguhin yung mga batas na yan, ay dapat na mangyari. At yung ginagawa ng Executive Department, DICT na ipagbawal ito, dapat suportahan natin. Ako naman naniniwala yung mga may-ari ng mga social media account or yung platform na yan, ay maintindihan kung ano ito. Dahil yung kapakanan ng majority ng kabataan, kapakanan ng mga Pilipinong naimbod dito at nasisira ng kinabukasan at pamilya ay mabigyan ng proteksyon. Kaya kailangan pong ito ay makontrol sa lalong madaling panahon. Dahil aminin nyo at sa hindi, mga kaibigan, hindi lang dito sa Pilipinas, pati mga Pilipinong nasa abroad na involved na ho sa online gambling. Maniwala kayo, lalo na sa Sabong, lalo na sa anumang meron na mga gambling sa social media, napakatindi niyan. Ginawa ng hanap buhay ng iba. Hindi naman ho lahat ay nagtatagumpay. Marami dyan natatalo, marami dyan nasisira ang kinabukasan, pag-aaral, lalo na po. Isipin mo kabataan, nasa elementary high school, mas inubos yung oras sa online gambling kaysa pag-aaral. Yan ang kinabukasan ang mangyayari sa kanila. Kaya po, napapanahon na pagtulungan ng Executive Department, ng mga legislator, both Congress and Senate, baguhin ang batas, at yun naman po mga mamamayan, especially yung tayo, kayo na mga magulang, bantayan po ninyo ang inyong mga anak. Pangaralan, mabuti, baka po hindi nyo napapansin na involved na sa online gambling. Masisira po ang kailang kinabukasan at pag-aaral. Kung may obligasyon ng gobyerno, doble ang obligasyon nating mga magulang para sa ating mga anak. Ang mga kabataan naman, huwag kayong magagalit kung kayo pinagbabawalan. Huwag kayong magagalit kung hinihigpitan kayo. Yan ay para sa inyong kinabukasan. Hindi ho makakasira sa inyo. Ang pigilan kayo na kayo po ay magkaroon ng bisyo ng sugal online ang sistema. Dahil po yan ay nakakasira sa kinabukasan at panahon. Ayan po ang magandang galaw. Any comment, reaction? Malaya po kayo. Tulungan natin ang pamahalaan at ang ating sarili at ang ating pamilya para sa magandang buhay. Ayan.
May pag-asa. Okay, sunod na pag-usapan natin, ito, i-update ko lang ho kayo dun sa ongoing na paghahanap ng Coast Guard, ng NBI, ng mga otoridad yan po sa mga nawawala sa bungero. Nakakaroon na po ng positibong galaw kasi nakaka-recover na sila na pwedeng maging ebidensya. At ito pala yung mangyayari. Kasi sabi nila, ano mangyayari? Paano maging ebidensya yan? 4 na taon na. 2021 pa. Paano makikilala yan? Hindi po. Ganito yung sinasabi ni Assistant Secretary Miko Clavano, tagapagsalita ng DOJ at Assistant Secretary. Ano sabi niya? Hindi naman kailangan yung pang mismong mga naging biktima ang maging ebidensya. Yung picture lang at pagkakakilanlan na talagang sila yon, ebidensya na po yun. Kasi sabi niya, paano maging ebidensya na ibuto na lang? Hindi po. Kahit pala mga buto na lang yan, pag napatunayang yan talaga ibuto ng tao at napatunayang talagang doon itinapon base sa sinasabi ng testigo, yun daw po ay matibay ng ebidensya sa korte. Hindi na kailangan ng picture na kung paano pinatay, kailangan ng picture kung paano ang kanilang kalagay, hindi na. Kahit buto na lang yan, pasintabi na. Basta yan ay napatunayang yan ay tao ang pinanggalingan. At yan ay talagang doon itinapon kaya na-recover base sa mga gumawa at testigo na magpapatunay, ebidensya na. Kaya may pag-asa yung pong mga pamilya ng 100 mahigit na nawawalang sa bungero, huwag kayong mawala ng pag-asa. Gumagalaw ang gobyerno ngayon dahil ang batas ang pinapairal. Kahit na sino, sabi ng Pangulo, mananagot. Kung hindi ito nabigyan ng hustisya na nakaraang gobyerno, aba, iba ho nun. Kaya nga sila nakulong, kaya nga sila may problema sa human rights violation, crime against humanity, kasi yung extra na gawain, human rights violation, yan ay may malaking accountability. At sa ngayon, yan po ang focus ng Executive Department. Ipatupad ang batas, bigyan ng hustisya, papanagutin ang may sala, sino man ito, kaano mang kalaki, ma-influensyang tao, yan ang bilin ng Pangulo. Kay Secretary, magkapatid na Rimulya, DILG, DOJ Secretary, at General Torre at Director Santiago ng NBI. Dalhin sa korte, din ipabaya sa korte kung ano ang mangyayari pagkatapos ng maraming investigasyon at mga ebidensya laban sa mga gumawa nito. Okay? Ipagdasal natin ang katarungan, makamtan ng mga biktima. Ipagdasal din natin mapanagot sa ilalim ng batas sa tamang proseso ang mga inakusahan, akusado, o merong kinalaman. Please like and share ng ating video.